umaga, good evening po sa inyo lahat. So ngayon guys, super ulan talaga dito sa Davao guys. Kanina pa nag-start ang ulan, ang lakas ng ulan dito. Oh my God, this is it, ayan. Siguro may bagyo. May bagyo ba ni? May bagyo daw sabi ni Abby. May bagyo siguro guys. So ayan guys, ngayon ako nagbalik ng video kasi hindi pa man ako busy ngayon. Sinasamahan ko po yung amo ko sa taas kasi siya lang mag-isa. So, magkwento-kwentuhan muna kami doon sa mga kahit anong mga kwento, mga kababalaghan. So, ayan guys. Pasok tayo dito pa. Patingin ko sa inyo yung mga i-renovate ni Madam Tucci dito. A few moments later. So, ayan guys, ang lakas talaga ng ulan, ang hangin. Ayan pong i-renovate ni Madam, gawin po yung sa lagyan po siya ng tiles kasi pag pintura kasi guys, sobrang mahal. Tapos mga ilang buwan lang magtuklas talaga siya guys. Kaya pinalitan ni Madam ng tiles para forever talaga ang tiles guys. Di basta-basta masira ang tiles. So ayan, lakas ng ulan ngayong gabing ito. Kanina pa to nag-start guys. Ayan ang map kung i-prepare ko na. Nag-map kasi ako kanina, kaya lang nag-ulan na naman siya. So antayin ko na lang siya ulan mawala para mag-map again ako dyan para lakas talaga ng ulan. Tapos lakas din ng hangin. Siguro parang may bagyo. Gabi-gabi nila siya guys umuulan dito sa Davao City. Kawawa naman yung mga nakatira sa tabing ilog. Siguro ang lakas siguro ng ngayon, tubig sa ilog. Kailangan talagang makasabalutan yung nakatira sa tabing ilog guys. Sana naman Lord, ihinto mo na ang ulan para naman kawawa naman yung mga taong nasa tabing ilog nakatira, para hindi naman sila maanugan. Diyos ko Lord, ang ulan, lakas talaga ng ulan dito sa Davao City. Oh my God, kanina pa to guys, mga bandang 3:00 nag-start, tapos naginto siya and then bumalik na naman ang ulan hanggang ngayon. Ayan, hindi ako makapaglabas kasi malakas talaga ang ulan. Maglabas sana ako kasi may bibilihin ako doon sa tindahan, kaya lakas ng ulan, takot ako kasi ang lakas din ng hangin, baka ilipad yung umbrella ko sa hangin. So ayan. A few moments later. So ayan guys, galing ako sa labas. Super talaga siya, nag-ulan man siya. May anak ko doon, may inota ko doon sa tindahan. Nangutang ako sa tindahan guys. So mabalik na ako dito sa mansion sa amo ko. Hindi ito sa akin ha, sa amo ko to. Baka sabihin nyo sa akin, katulong lang po ako dito guys. Ako po isang kasambahay na maging masaya lang ang life. And guys, magbabalik po tayo sa natin video. Ako na lang isa dito sa labas, sa guys, sa baba. Kasi sila sa taas, may kanya-kanya silang mga mga call center. Time naman nila magtawagan sa mga boyfriend nila, girlfriend nila, kasi time na siya wala lang trabaho, matulog na. So ay itulog na lang nila, itawag na nila sa boyfriend nila at saka sa girlfriend. Ayan, kumbaga time nila ba tawag sa mga sa mga mahal nila sa buhay. Mahal jud. May ganun. Para sa akin, okay na yung na walang magmamahal, na wala kang minamahal, kundi ang mama mo lang, ang mga magulang mo lang mahalin. Kasi pag magmahal ka pa ng iba na nagdala naman siya ng sakit ng ulo mo, wag na lang. Kasi dagdag na ma-stress sa sarili mo yan eh. Kung magmahal ka naman lang, ibuhos mo ng lahat sa mama mo. Tulad sa akin, nagpunta ko doon sa Panabo,
Kasi binigyan ko si mother ng pang ano niya, pang pa-check up niya. Kasi si mother, nag-text kasi yung kapatid ko na babae na daw yung mag-ubo daw yung mama ko. Mahirapan sa maghinga. Kasi po may goiter po kasi yung mama ko dito. Ayun, ako naman, siyempre bilang isang anak na kung hindi dahil sa kanya, hindi ako naging ganito, hindi ako lumaki na walang galang, kundi dahil sa mama ko. Kaya ako, ang sakit naman ng feelings na hayaan mo lang na di mo pakinggan yung ate mo yung sinasabi na mahirapan yung mama ko maghinga. So, nung gabing yun, hindi ako nakatulog talaga guys. Promise. Mamatay man ako ngayon sa inupuan ko. Umiyak ako na mag-isa. Nagulat ngayon kasama ko isa na bakit biglang nagluha ako ng maraming luha. Kasi, na-feel ko na ang sakit siguro kung mawala ka ng mama. Pero, porya lang. Kasi, mahirap eh. Mahirap na wala kang sandalan, wala kang mapagsabihan kung ano ang mga problema mo. Maliban na po sa amo ko kasi pwede ko man siya mapagsabihan ng mga problema ko kasi siya po ang pangalawa kong mga magulang. So, ako naman, humanap ako ng time sa amo ko na sabihin ko sa kanya na ganito ganyan nahirapan huminga yung mama ko dahil kasi may ubo siya. So, binigyan naman ako ni madam ng pangpa-check up ni mother. So, ayan. Nagpapasalamat din ako sa amo ko dahil hindi rin sila nagpabaya sa amin. Sa mga lahat ng mga problema namin ay andyan siya handang tumulong sa amin. So, parang natouch ako na hindi pala lahat ng tao ay mga masasama. Hindi pala lahat ng mga maging amo mo ay masama. Ito kasi yung amo ko guys. Kung ano man mga problema ko sa pamilya ko, handang-handa po siya tumulong sa akin. Wala pong dami magchika, walang dami, bakit ganito, ganyan, wala. Kasi, yung amo ko na babae at saka yung amo kong lalaki, napamahala po sa mama ko. Kasi dati yung mama ko doon tumira sa farm nila. Doon sa bahay kubo ko guys, tumira yung mama ko. Kaya napamahal sila sa mama ko, napamahal din sila sa akin. Kaya ako, ang laki ng utang na loob ko po sa kanila. Wala akong masabi sa kanila. Normal lang man na pagalitan ka dahil may mali ka. Hindi naman pagalitan ka dahil ang pangit naman ng galing gani. Hindi po. Yung inikala niyo po, hindi po totoo yan. Sobrang bait po nila sa amin. Kasi magtagal ba kayo mga ganito na hindi sila mabait sa amin. Kung talagang masama po silang tao guys, isang araw, 3 araw, 5 araw, malalaman mo na. So, kailangan mo nang lumipat ng ibang amo. Kaya, hindi man sila ganun. Magagalit pa nga sila pag tinatawag kami magkain. Tapos, ayaw pa namin magkain. Magalit pa sila sa amin. Gusto nila, sabay-sabay kami lahat magkain. Yun po ang kaibahan sa amo ko kaysa ibang amo. Napakabait po guys. Handa po siya tumulong sa amin kung ano mga pagsubok o mga problema sa buhay namin. Kaya lang, wag lang po natin abusuhin yung amo natin na sobrang bait. Kasi po, pag inabuso mo yung isang tao, wala na po siyang tiwala sa iyo. Wala na po siyang tiwala kung magsisinungaling ka po sa kanya. Hindi naman siguro magsisinungaling isang tao sa isang magulang na ganito ganyan na para lang magkapira ka, hindi, mali man yan. Nagsabi po kasi ako ng totoo sa kanya na ganito siya, kailangan ko ipapasikap yung mama ko kasi habang maaga pa malalaman namin kung ano ang dapat ipaminti na gamot sa kanya. So ayun, pinayagan niya ako doon pa. Tapos guys, gusto ko talagang umalis agad nung gabi na yun.
Siguro, hindi ako pinapaalis ni God. Gusto siguro ni God na doon muna ako sa mama ko. Kasi ang lakas ng ulan nun. Ang lakas ng ulan nun sa Panabo. Doon sa amo ng ate ko din. Ang bait din ng amo ng ate ko. Tapos ang ulan. Tapos chat ko sa madam. Madam, hindi ako makauwi kasi ang lakas ng ulan. Tapos, ang bahay kasi doon ng amo ng ate ko, nasa loob, papasok pa kasi. Kailangan mo pa maghanap ng tricycle. So, ang lakas ng ulan. Kung mag-uwi pa ako, basang-basa ako. So sabi ko, dam, hindi ako makauwi kasi ang lakas ng ulan dito sa Panabo. So nag-alala ko kasi hindi agad si madam nag-reply. Yun pala, si madam, masama ang pakiramdam niya. Nilalagnat pala yung amo ko. So, nabukasan na siya nag-reply sa akin na okay. So, panatag naman yung sarili ko kasi nag-okay si madam. Alam naman ni madam na hindi ako nagsisinungaling sa kanya. Never pa po ako nagsisinungaling sa amo ko na magpaalam ako kahit magkita ako ng boyfriend ko, magpaalam din ako sa kanya. Ayaw ko ililihim kasi pag may mangyari sa'yo na masama, hindi alam ng amo mo. Ikaw pa rin ang kawawa, hindi sila. Kasi hindi mo sinabi ang totoo. Kung ano, di ba? Yun lang, maging totoo po tayo guys sa amo nating pinahalagahan tayo bilang isang tao na hindi nila iniisip na ibang tao kami guys. Hindi nila iniisip kami mga isang katulong, ganyan. Hindi po. Tinuturing po niya kami mga kamag-anak dito sa bahay. Yun lang po ang masasabi ko talaga sa kanila. Walang akong masasabi at wala akong ma-confirm sa kanila kasi sa lahat ng pinapasukan ko nga trabaho guys, bihira lang yun maabutan ako ng 5 months. Talagang mag-alis ako kung ayaw ko talaga mag-alis ako. Kaya dito, ewan ko ba kung bakit dito ako nagtagal. Nagtagal talaga ako dito kasi promise. So ayun guys, nagkwento ko na lahat sa inyo. Ako na lang isa dito sa baba. Sabi nila may daw dito guys. May mga maligno. Wala naman. Kung talagang may panalangin ka sa Diyos, may tiwala ka sa Panginoon. Kumbaga yung mga ganyan guys, maguni-guni lang yan. Sa isip mo lang yan. Pero sa isip mo guys na wala, iniisip mo na okay, wala naman, di ba? Hindi ka na matatakutin siguro. Kasi ako, bago ako matulog guys, naga-sign of the cross ako, naga-pray ako, kahit sa isip ko lang, naga-pray po ako. Yun. Kaya hindi siguro ako pinaparamdam dito. Yung iba kasi may naramdaman daw sila tapos iba ko sa kanila sa kanila na yun. A few moments later. So ayan mga kasaragaga, ngayon lang ako ulit nag-video kasi on the last day, busy kasi ako guys. Busy ako dami kasi namin ginagawa dito kasi yung bahay ni madam, gipa-renovate niya. So, nawala ako sa time na mag-video kasi super busy talaga guys. Nagkasakit pa si madam. Kailangan namin alagaan si madam. Kailangan namin protektahan yung amo namin. Kasi siya po nagbibigay sa amin ng kung ano mga kailangan namin sa pamilya namin. Kung ano kailangan ko sa sarili ko. Kailangan ko ng kaligayahan. Magsabi ko sa kanya na gusto kong lumabas na makasama ko yung charot. So ayun guys, thank you so much sa mga new subscribers si Sara Gaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po kayo magsawa manood sa mga video ko guys. Kahit minsan lang ako mag-upload, at least nakapag-upload ako guys. Kasi alam mo na, minsan kasi tayo tinatamad, diba? Tinatamad tayo pero laban pa rin tayo, go pa rin tayo, di ba? Hello Manina, I miss you so much talaga. Palagi kami nanood sa mga video mo, sa mga vlog mo, at saka kay Manaykers. Hello, gusto kita talaga makita sa personal. Ayan. Thank you po sa mga solid supporters si Sara Gaga
o mga new subscribers o old subscribers si Sarah Gaga. Ayan. Maraming pong salamat po sa inyo lahat. Ang hangyo lang na po sa inyo favor, huwag nyo na po skip ang ads si Sarah Gaga guys kasi para naman po may ah, dagdag na konting income si Sarah kasi alam nyo na na-feel ko na talaga na ah, mahirap talagang kumita ng pera lalo na po ngayon na problema ako sa mama ko. So kaya andito si Madam Tucci nakatulong sa akin tsaka ni Sir Joel na ayun, ay mga financially at least madali lang po sila malapitan pero iba talaga yung may sarili kang ano ba, yung pinaghirapan mo na pera, sarili mong income talaga na pwede mo siyang kunin, pwede mo sa ilagay sa safety na lagayan para kung halimbawa tayo at sa mundong ginagalawan natin ay hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya kailan may mga savings tayo, guys. Kaya please don't skip my ads si Sarah Gaga para naman po makatulong naman kayo sa amin. Lalo na po sa mama ko, guys, na kailangan na po niya ng maintenance na gamot po. Ayan. So, hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo. Ang sa akin lang po ay yung ads ko, don't skip my ads lang. Yun lang. Hindi naman ako nag-ano sa inyo eh. Ang gusto ko lang, nilabas ko lang kung anong naramdaman ni Sarah Gaga. Ayan lang. Nilabas ko lang po sa inyo kasi ako na lang po isa dito. Sobrang tahimik na. Andun na sila kasi sila sa taas. Sa mga kwarto nila. So, andun din sa madam sa kwarto niya. Silang isa. Mamaya magpunta na din ako doon. Doon ako kasi ako matulog sa kwarto ni madam pag wala si sir. Doon ako matulog sa kanyang kwarto. Pag andun si sir, di ako matulog doon kasi andun man si sir, di ba? Ako talaga doon nagatulog sa kwarto ni madam. Yung amo kong babae. Doon ako nagatulog pag si sir nag-duty. Kasi nag-duty kasi si sir nasa Butuan kasi pag umuwi si sir Huwebes lang. Thursday lang kasi nag-uwi si sir. Kaya ako doon muna ni madam doon na gusto niyang kumain, may matawag din siya agad kasi andun man ako natulog sa kanya, guys. Yun lang po talaga ang mga ni Sarah Gaga, guys, mga daily routine nga mga trabaho. Hindi naman gaano kabigat, hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat dito. Ang magwalis ka lang man. Tapos maglaba, may washing naman na automatic. Ilagay mo lang doon. Paglabas, tuyo na. Yun lang. Yun na kadali, guys, ang life natin. Kailangan natin dumaan sa masikip na daanan para ma-realize natin kung mahirap talaga kumita ng pera. Kasi dati, guys, doon ako nakatira sa tito ko sa Davao de Oro. Ang dami ko kasing income dati. Nag-home service kasi ako, guys. Nagagupit, tagariban. Ang dami kong home service. Ang dami kong pera noon. Kaya lang, kasi ako noon waldas pera ko. Hindi ko iniisip yung kinabukasan. Ang iniisip ko ngayon lang talaga. Pag makapera ako, guys, na kasi ako doon isang araw talaga ako 1,000 plus. Pinakamalit ako, guys, is 500 sa araw. Yun, kung iniipon ko yun, nilagay ko yung savings ko yun. Naku, may pera na ako ngayon sana. Kaya lang hindi ko naisip noon. Kaya, ay na-realize na kung dapat talagang may savings ka, may tira ka sa sarili mo. Kasi hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam. Kasi hindi natin hawak ang buhay. Kaya, nagsisi ako pero hindi ko kasi alam noon eh. Alak dito, alak doon. Ayun. Pero, pambira lang kasi akong lalaki, guys. Kasi ako eh. Namimili ako ng isang taong talagang hindi ka piniperahan. Oo, bakla nga ako, piniperahan kami. Pero, ikaw na sa sarili mo mag-adjust kung pipirahan ka ba ng lalaki na yun. Ikaw na lang ang, kumbaga, mamalasakit sa kanya. Pero, ewan ko ba, iba kasi ako na bakla, hindi ako mahilig masyado sa lalaki. Gusto ko kasi mga lalaki ako
Isa lang, siya lang talaga sa buhay ko. Pero minsan maloko man tayo dahil bakla lang man, wala tayong magawa. Kumbaga, kumbaga dawat-dawat. Mo naging dawat-dawat na lang sa ragaga. Kaya ngayon, na-realize ko na kailangan talaga may savings ka sa sarili mo. Kasi hindi naman natin alam na, ay Diyos ko Lord, huwag na lang natin sabihin. Basta kailangan lang natin na mag-ipon para sa mga mga problema na dumating sa buhay natin. Di naman siguro na lahat naman siguro tayong tao na may mga problema sa buhay. Pero kaya natin lutasin. Manalangin lang po tayo doon sa taas. Walang imposible na manghingi tayo ng tulong kay Lord. Kasi si Lord kasi guys, hindi yan mabait talaga yan si Lord. So, anong hihilingin mo, ibigay niya sa'yo. Kaya, salik lang po tayo sa Kanya. Huwag na tayo mawala ng pag-asa. Na ganito ganyan kasi kadalasan kasi ngayon sa mga balita ang daming nagbigti dahil sa mga problema. Mali man yung ganyan. Maimperno ka niyan. Dapat sa'yo, kulang ka kasi ng pananalig sa Diyos. Dapat, may pananalig ka sa Kanya. Kailangan i-free mo kung anong mga problema. Malutas sila yan talaga yung mga problema na yan. Kailangan mo talagang hugot ang pananalig mo sa Kanya. Huwag yung manalig ka sa Kanya na ang dami mong inisip, pero ganyan. Paano ka makakonsentrate? Diba? Dapat, galing talaga sa heart na manalig ka sa Kanya. Dahil siya nagbibigay sa atin ng lakas, hininga natin, siya ang nagbigay sa atin. Kung wala siya, wala tayo sa mundong ginagalawan natin ngayon. And I thank you. So, and guys, bye-bye mga kasaragaga. I love you. Ayan, see you next vlog. Di Saragaga, guys. Ayan.